Birmingham main event. Nakita naman na natin, pumapasok na yung mga player, may mga konting interview ko narinig dahil medyo natambayan ko rin si Kuya mo, Papi, no? Maganda yung thoughts niya about dito sa may bagong fans, no? Meron daw mga na-nerf na here and there, may mga napalakas, may mga humina din naman, no? So yan yung titignan natin, no? And nakita natin pumapasok na yung mga player direct. Ipakita mo na yung head-to-head matchup natin agad dyan. Baka pag-start na bigla yan. And gusto ko rin to, sarap pala si Dick. Ngayon ko lang nakita na ganun ka-effort din yung mga fans sa may Birmingham. Ultimo yung mga lalaki nagko-cosplay ng pambabayan. Ito nga yung ating head-to-head matchup, no? Mikoto and No One. Okay. Midipin mo to, Mikoto, ha? Dalawa kalaban ko kay Rapid dyan, ha? Pero teka, sa patch ba ngayon, pabor ba kay Mikoto ang mga herohan? Tingin ko, like, yung Malaysia hero rin yun, eh. Sabagay, Sabagay, hindi naman si Noah, no? Hindi naman, ganun din naman si Noah. Enjoyer naman din tong dalawang to, no? Sila Shirak yung talagang sobrang notable sa mid na nakikita natin talagang halos lahat ng nababan team, din naman talaga at the same time. Halos lahat ng team pinipick din siya. So, siguro, ewan natin. Tingnan natin kung ano yung papakita nitong both mid players natin na to. Swerte pa kasi I'm still sure Lesh is. Sure, he might not, be the most broken like Disco Pony, but I will be surprised if we don't see him contested in this game. Yeah, especially with Io. I think ayan nga, no, yung coach nila si KP nakaupo na rin doon. Si Papi mo ang nakapwesto na rin naman na yan dyan. So let's see kung paano gagawin nila dito. Hindi pala nakaupo si Papi, masyadong malaki. Kailangan tumayo. Kailangan tumayo. Seryoso naman na yan si Papi kasi talagang nung mga nakaraan na, especially group stage, talagang parang anlungkot na ng mga itsura, especially sa Tanic, no? Ilang beses natin na-cover to na laging na-on cam, anlungkot, namatay-matay. And kamo yung main event na naman na maraming crowd, yan naman yung hinihintay din syempre ng mga pro player, eh. Bilang pro player, proud na proud ka na makalaro kasi sobrang daming tao nanonood sa'yo. Talagang gagalingan mo dyan, eh. Titindihan mo, hindi lang basta-basta LAN event to, eh. Unlike before, yung mga nagdaang LANs, nakita naman natin walang crowd. Tapos meron pa yung mga tournament na puro online nga lang naman. Ito, very exciting, no? Kung mapupull up ng mga team ba. Baka mamaya kasi nandyan yung kabahan, nandyan yung something na pwedeng mangyari sa'yo. May mga certain players kasi na alam mo yun, yung kapag kagalit ng may mga crowd, it's either pressure or mas naboboost yung kanilang performance. Mas lalo silang ginaganahan. Eventually naman ako tingin ko lahat ng player like naboboost talaga yung potential dyan sa since parang nakadagdag ng confidence yung may nag-cheer sa'yo. Ang problema lang talaga dyan, once gumawa ka ng katangahan, eh. Ayun. Doon lang possible pwede may mangyaring kakaiba. Pero eto na nga, no? First pick, yung Aurora Gaming dito. So, Shirak Tidehunter BB yung kanilang binan. Para sa side naman ng P-Vision, etong Phoenix, Alchemist, mga may tubans pa naman sila. So, pag-iisipan lang maigi yan. Yung Lesh, ayaw niyang palusutin ng Aurora. They know. Kahapon 2 games, nag-Lesh Rock etong P-Vision, tinalo nila yung Falcons. May pa IO pa nga, eh, no? IO Lesh Rock, boss, yun yung, alam mo nang natural combo yun, eh. Way back 2020, takal na talaga, as in 2019 pa lang ata. Kasi yung IO naman din na ngayon, back to tayo, yung amplification ulit sa overcharge, diba? Wala naman na isa yung facet, eh. Wala naman facet, eh. And ito na nga yung open and pick natin dito na Beastmaster. Isa rin naman to sa talaga nagiging popular na, no? Kahit nagkaroon na tayo ng patch, nawala ng facets, pero parang Beastmaster mas lalong na-flex lalo. Parang looking forward ka lalo ngayon sa maging carry yung BM, di ba? Ang drawback lang naman, no, wala na yung, gawa nga na wala yung facet niya na Beast Mode. Di ba? Yung kapag nag-aaganim ka, ganyan nangyari. Pero kasi yung, like, lagyan mo ng axe stack yung normal mo once makabuo mo yung shard. Ang daya din, eh. Para ka nga semi-ursa. Semi-ursa. Datingan mo dito as BM. Pero ito, Pangular, isa nga nagbabalik din naman. Totoo. And answer naman siya dati pa, no? Way back kay Beastmaster since may mga summon, nasushusbuckle mo. Oo, naro-roar mo siya habang umiikot. Pero kasi yun lang yung kaya mong gawin, eh. Pag lumapit ka, like may stun-stun ka pa rin naman. Parang kailangan mo pa mag-BKB. Sobrang laking value pa naman ng BKB dispatch dahil di na refre. So isang gamitan lang talaga yung BKB. Pero yun ang tanong dyan, like, siguro dahil flex pick naman si Beastmaster, no? Ang problema lang, like, for P-Vision ba, flex din ba nila to? Like, kaya bang laruin ni bot to? Yun yung medyo parang kay No One, I do believe malalakas si No One magpango, pero yung si bot medyo wala akong tiwala doon, eh. Doon ako doubter, eh, dahil every time nakakas naman talaga natin tong P-Vision, nakikita natin yung halos walang impact si Kuya mo SSS. Nag-underperform lagi, no? Tignan natin kung ano nga bang mag-e-end up dito sa Pangular. Di naman ito yung sobrang hirap i-pull off, lalo na sa lanes na parang simple lang din naman, andyan lang naman yung mga spell. Madali pa rin yung, mas dumali pa nga ngayon kung hindi mo naman kailangan mag-shield crush, eh. Talagang wag mo lang imimintis yung swashbuckle mo, okay ka na sa lane, eh. Gagalingan mo lang din gumulong talaga. Hindi naman yung parang isa sa pinaka-importante ko ikaw yung Pangular. Nung nagkapasit kasi OP yan, eh, lalo na nung mabilis yung Rolling Thunder. Pero kasi ngayon, like, parang hindi ganun kataas yung ano ko sa kanya.
yung parang pagkakatingin ko na na-patch yung mga si Pango, hindi eh. Parang tingin ko, mas naging normal lang, mas naging balance na, kasi ibang unit, ibang hero pala na wala ng pasit din eh. Yun lang, binalas ko lang na ako, wala akong pasit. Di ba? Pero ba yung totally na na-boost? Compare mo dito sa mga ibang hero. Buff, eh. Wala naman. Compare mo dito sa ibang hero, example, yung si Doom, yung sila Leshrac. Para sa akin ito, mga na-buff talaga to eh. Grabe yung tinaas nila, no? Lalo na itong Doom na to. Talagang hindi mo rin talaga i-open yan basta-basta. Pero ito nga, tinanggal na lang yung pack dito, Kimo. And papunta tayo dun sa 5th ban ng P-Vision dito. Carry deep ba to, Boss Kimo? Bata versus Nightfall. Hindi, dikit lang yan. Support deep, meron dito. Oo, pwede yun. Pero ewan ko like, medyo hindi ko pa nasubaybayan masyado si Kauri, gawa nga nung patch. Then, no, pinahina yung mga heroes niya. Like, routing to Phoenix lang ba siya ulit? Kaya siguro binaban. Di ba? Yung mga Warlock niya, hindi ganun naka-hotpick. Yung Jakiro, okay, ginagamit pa rin naman. So on support, may mga nagtra-try pa rin. Ngayon ka na naisip, parang may bago. Kasi last na nag-cover tayo mo, wala pa nga pala sa stage. Kapag nga na pala nag-start yung stage. Ngayon lang, kapon lang nag-start no. Kasi nung uli pa nga tayo nag-break kasi tayo kahapon eh. Hindi tayo nabigyan ng broadcast kahapon. So ito na nga, may LAN event. Napakadaming viewers, hindi lang online. Meron pa dyan, the stage viewers eh. Minsan mga lapok din naman to eh. Pero basta sa Europe, sabi ko sa'yo, as much as possible na nasa Europe yung event, napakasarap mag-tournament. And ito na nga, Enchantress Inkoku. Ano ba to? Ito ba yung papunta sa Aghanims lang? Nakakita ng Beastmaster? O sa lane lang din na rin na parang gusto mong counterin si BM sa lane? Like, possible na pang counter sa lane or dahil lang din ba na, syempre si ano yung support mo eh. Yung post-prime kasi nito, enjoyer ng mga ganyang hero eh. Chen, Enchantress. Sa bagay. Ducalis, di ba? So, parang fina-force mo na lang din na, Beastmaster mid mo na lang yan. Ganun ba? Ano nila dito. Pero yun nga, BM kasi ngayon, 3 lane, pwedeng paglaruan. Jakiro dito, makukuha naman ng Aurora. Itong Jakiro, kahit sabihin natin nagkaroon nga ng slight nerf, pero hindi masyado yung sobrang ramdam, no, na nagkaroon ng mana cost. Sige, pero 20 mana cost lang naman, kaya parang doable pa rin siya. I mean, ang binabayaran mo naman ata dito ngayon, yung drum sa Aghanims build kasi. Ang daya. Medyo OP din. Yun yung medyo OP kay Jakiro. Tsaka yung nape-pressure mo agad yung tower, diba? At the end of the day, ano ka pa rin naman eh, lane pressurer ka eh. Malakas ka sa lane. Yun nga, yung tower na kaya mong masiege agad. With Beastmaster, parang doon na patungo yung lineup mo eh. Alam mong mga CGR to eh. Mag-arcane ka nga lang, okay ka naman, diba? Okay din siya. Wala ka ng problema sa mana. Actually, kahit nga wala talaga eh. Tingin ko, basta magka-drums ka, okay ka na eh. Masaya ka na nun, no? So, Bat Rider, third pick sila dito na nakikita natin lately. Hindi masyadong ino-offlane. Puro post-for and Bat Rider yung nakikita ko. And syempre, against Pangolier nga naman, may another way ka para makontrol yung gulong. Maganda naman. Andaan nila ditong piercing, no? So, yung parang BKB na nerf na nga ngayon, kahit pa paano, dahil di na nga nare-refresh. So, ang hirap i-take advantage. Isang gamitan na lang, tapos ganito pa yung kalaban mo. Ito na, Paulie, may nag-remind na sa akin. No? Ano yan? Draft. Mamaya pa! 3 pa lang. Grabe ka naman katanga rin. Ay, sorry. Wag mo na yun. Wag mong paruhan. Pag 5 na yung hero, pag 5 sa 5 na yung hero, doon tinatanong yung drop voice ko dapat, boss. Pero thank you, na-remind mo ko para masabi ko kay Paulie. Diba? Minsan nakakalimutan din namin yan eh. Binalik yung IO dito for P-Vision with Storm. Nothing more, nothing less. Like, ito naman yung gusto mo. But knowing na nakita mo na yung Pango na ganyan, so alam mo na yung role. Or may kalokohan pa rin ba yung P-Vision about dun sa Storm Spirit ng bata? Carry Storm? Dati alam kong rocket nila yon pero wag na siguro. Pero ngayon hindi na ako ganun ka-sure, no? Ganda naman si Ayo, nakasama rin si Storm Or at least magdagdag ka pa ng pwedeng carry na isama dyan. Kasi with the Storm na, alam mo, mag-set up, tatalon, magsisip in, manghihila, with relocate, pasok naman yan eh. Ang maganda lang talaga dito sa IO Storm na to, like yung pagka downtime na, nag-jungle lang si Storm, di ba? Kasama lang yung IO, unli mana, tapos anytime pwede kang join sa mga team fights. Yun ang malalaman natin. Pero Ember lang yung ginrab dito ng Aurora. So di na tayo magbe-Beastmaster mid. It's either off lane or safe lane na lang to para sa Aurora. Direct, ito nakakabalik ko lang. Ayan na. Kalaban ko si Rapi, over siya, no? Over siya, 40. Under mo. Ay, hindi sa game to. Sa second series ko pala siya kalaban. Pero pang under to eh. Labas mo, under. Ilan yung dikit? 40? 39. Pero nanibin kasi ito eh. Kaya puro over nangyayari. Kahapon puro over eh. May mga under pero mas marami yung over. Pag yung talagang bugbog lang talaga yung nagiging under. Pero yung tipong, alam mo yun,
kaya kasing mag-prolong ng mga game yung ibang teams. Yung mga top teams talaga, ganun eh. Whoever wins, give us game 3. This guy quit his job to be here. Ayan ang maganda. MVP nga yan. That's the real MVP. Ano yan, humihingi ng day off. Siguro kasi Saturday ngayon eh. Di ba, Saturday ngayon. Baka pwede mong day off kasi pupunta ako doon sa event. Hindi pinayagan. I quit. Gigi, I'm out. Gigi, I'm out. 41 lang under mo na 41. At least napaganda pa. 41. Medyo mataas-taas yan, no? 5H lang. Huwag mo yung 1K. Ano tayo? Masisisi na naman tayo ng tropahan. Limang hamster lang. Limang hamster lang. Masisisi na naman tayo ng tropahan eh. Alam nyo na guys, sa mga gusto sumabay dyan, PM na kayo sa Kuyanik page. Oo, wala bang shot ng beer? Kagabi, kahapon ganito yung ginagawa. Every higop ni Satanic sa kape man yan or tiyan, tsag din yung mga tao ng bubuyo. Alam mo yun, kapag nga lumalabas yung kubold, ganun din yung cheer ng mga crowd, no? Every time sumisip si Satanic. Madami-dami nga rin yung tao dyan. Pero napaganyan na nga si Satanic, no? Siguro pampakalma niya na yan. Hindi, siguro para, alam mo yun, kasi yung more on emotion siya. Nung nakaraan, nakikita natin sa camera. Stress na stress eh, no? May emotional damage na si bata eh. Pero ito, Ember nga, yung pinortpick naman ng Aurora, no? Decent answer. Like, kung sakasakali mo maging Pango or kung Storm mid man yan, looking good ka naman. And another way siya na may root. Diba, pwede mo ma-cancel din yung relocate dyan. Itong kay Pangulir nga din. Direct naglaloko yata ulit yung sa Facebook natin, no? 20 minutes na yun. Oo nga, direct. Sige. Mamaya na lang. Sa Facebook comment, lagi naglolo ko yan eh. Tumatama na ba drop voice ni Boss Baby or di pa din? Relax ka lang. Tumatama na yan. Pero napahinga kasi yun yung problema. So malalaman natin kung ano nga bang state ng drop voice ticket mo ngayon. Baka bumalik. Ito, hindi ko pa nakikita yung tig-isang hero. Kay Aurora pa rin ako dyan, drop wise. Yan. Tigil-tigilan nyo ako. Yan na. Aurora na. Drop wise, the baby. Base sa apat na hero eh. Based on 4 hero, mag-Aurora ako dyan. Tinanggal naman nila yung Primal Beast dito. Talagang ayaw nilang ma-counter pa ng sagad. Ay, palaban si ate. Uy, napainom ba siya? Napainom. Nakakamerahan eh. Shashot ko talaga nun. Nung huling nga nanood ako ng ganyan, TI. Di naggawa-gawa rin ako ng mga ganyan. Yung mga DHL shits. Siyempre, puro mala si Rappi yung nilalagay ko doon, di ba? Doon, di pa umiikot sa amin yung camera. Shumashot na ako eh. Naka-4 na cup na ako. Guys, sa prediction ni Rappi, P-Vision siya dito. Hindi siya Aurora, no? So, 2-1 P-Vision ang... ako naka-Aurora dito. Sinagad ko si Rappi. Ni Rappi. So, bakit dito ko pala kalaban si Rappi? Aurora nga. Kalaban ko rin siya dyan. Aurora rin tayo dyan. Dalawa. Ayan. Doon, yung duration pala sa second series ko siya kinalaban. Sa may Yandex pati Tundra. Kasi under ako doon, over siya. So, Primal Beast. Last banning natin dito para sa side ng P-Vision. Possible confused carry. ka kasi, no? Kasi nga, Beastmaster, lalo na kung Pangulir nga offlane dito ng P-Vision, pwede naman talagang lane din ng Beastmaster. Ito, Aces by tinanggal nila, okay din naman. Sa bagay, very hero din naman for Nightfall. Now, for the last pick dito ng Aurora. Magaling nga mag-drawing ng Kiss yun, no? Na-drawing niya si Kiss, oh. Gamit yung pen. Galing, mahusay. May talent. Mahusay. Artist yun. Next tournament, qualifiers tayo guys after ESL, no? Mga qualifiers ulit magbabalik. Tsaka isa sa next tournament, Civil War. Oy, shout out ulit kay QWE001, no? From UK, Boss Kimo. Shout out sa'yo dyan. Shoutout po. And ito nga, Team Verso. So we'll be having Beastmaster safe lane for Aurora. Sige. Hindi ka pa nanood dito. Hindi ka pa pumunta sa LAN event. Aurora ako dyan. Ka pala eh. Aurora din ako dito sa drop na to. Nakita mo lang yung team na. Nasa tapan ka na eh, no? Gusto ko naman yan. Team Bell You na know what's cooking. Beastmaster carry. Alam mo naman yan. Ang dami mong ibibigay kay WS, Team Verso pa. Napanood na natin to WS na may kalabang Enchantress ba? Si 33 ba yun? 33 yata. Okay. Sinagad naman nila dito yung pang-lane sa Team Verso. MK. At least kinounter nila. Kung doon nagkahamlit, IO naman ilalagay mo dyan, no? So talagang gusto mo nang lugiin yung Team Verso. And habulin ng Enchantress yung Beastmaster lane. Pero pwede rin na encha lang siya mas malakas ko yung mill threat nun. Para yung 4 na IO mas madaling umalis sa may taas. So kay Storm. So kahit hindi na nila habulin yung BM lane. Ang inahabulatan nila dito yung sustain din kay Pangulir eh. Sa bagay, pwede rin naman. Against Jakiro, Pango Jakiro ko, hindi ko na-slow, okay naman Diba? Si Pangulir yung slow mo para may slow silang dalawa. Ganun yung possible mangyari. So we'll see guys. Kompleto naman yung draft dito magkabilang team. And kami nga ni Kimo, for the Aurora kami dito. For the Aurora ako dito. Subok na yan.
Timber ni WS. Grabe naman yun. Hindi na cup yun, pint na yun. Parang 1 litro yan. 1 litrong beer, no? Napakasarap. Just make Dota 3 already. Sa bagay, ilang years na yung Dota 2, no? Like, yung Dota 1, ilang years ba bago nagka-Dota 2? Tayo ba? Wala ba tayo dyan? Ulong tea? Jules, wala ba yung ulong tea natin? Parang pwede to Isang cup ng ulong tea nga dito. Yung may yelo Yung may yelo. Nakaka-provoke yung mga tropa Pagkagantong Saturday nights, na-provoke ako. Basta doon yung amin. Andun lang nakatago. Alam mo naman yan, Sir Pony, mga Friday nights, Saturday nights, medyo nagpupumiglas tayo niyan So ito, natin na lang natin magsimula yung game natin guys. And shoutout again sa mga nakasubaybay ngayon, no? Saturday, I think marami naman tayong kasama dito, no, na manonood sa ating stream ng ESL 1 Birmingham 2026. Dami kumonto sa atin na Boss Kibo at Boss Polly. Pag win Vision, Map 1 Matic, may pangtamis ako sa'yo lahat. Guys, kami si Polly, drop voice namin dito, Aurora kami. Nung nakita mo rin yung team, ako nung nakita ko yung Ember Nung nakita yung Ember, mas nagtiwala lang ako. Hindi pa dun sa Timber. Ikaw kasi nung nakita mo si Timber, doon ka nag-drop voice dun sa Siyempre, Aurora. inantay ko makompleto, diba? Muna yung Aurora. Hindi kasi siya nang pro-provoke kanina pa tanong ng drop voice Talagang siguro nahabol na rin yung ads na makontra ka pa kasi. Sa bagay, diba? I mean, mas maaga, mas okay, no? Yes. So yan nga, no? WS na palumpalo. Pero nga, sabi nga, balibalita nga dito na si Mira, hindi naman siya masyadong vocal dito sa team na to. Mas tahimik, mas nagpo-focus sa sarili. Gusto ko yun, gusto ko yung narinig na yun. And kung papakitaan ako ni Bot ngayon, galingan mo na SS Triple S. Ito na yun. Ito na yun. Kung hindi pa ngayon, kailan mo pa ako papakitaan? Medyo masakit din naman talaga kalaban nila, Aurora. Totoo. Sa totoo lang. Pero I mean, ito yung parang kailangan ng P-Vision ng ganitong klaseng break. Yung matalo tong mga mas malalakas na team sa kanila ngayon. Kaya lang naman nandito to kasi nakalaban din naman kasi ng Aurora is yung Tundra, no? Isa din naman talaga top 3 yan Tundra, Yandex, tapos Aurora. Parang yan yung tatlong alam mong mataas yung chance na talaga mag-grand finals. Okay, syempre guys, do help the stream by sharing the live. Ito na nga, i-start na po tayo. Day 3 playoffs and also sumali na nga kayo sa ating Telegram group chat. Mamaya may pag-giveaway dyan. Ina-announce na direct yan. Abang-abang na lang kayo. Scan nyo lang yung ating QR code para makasali kayo guys. And game number 1 sa ating lower bracket. Laglagan elimination match. Sino nga ba makakauna dito? Hindi na natin naabangan. Ano nga ba yung interesting facets na wala tayong ganyan ngayon? Ako ako ni MK kapag may gusto kong kontrahin. Pero, gets ko na. Maganda naman siya answer kay Team Mercy. Pero pagka tayo may mga bats sa TBM, ayaw ko kalaban niya ito. Hindi nga niya sobrang sagad na, alam mo yun, nakakonto masyado sa team. Si Timber kahit paano nakakahinga pa dyan Yun nga Like, sinama mo ng bat. may BM. Ay, MK talaga yan. May tiga-putol ng puno, may tiga-hold sa'yo kahit naka-BKB ka. May mukhang yan na nga, no? Ang 9 class, sasamahan niyo pa rin naman dito sa Triple S. Ito na. Papakitaan na ako. Binati block ni Triple S. Makulit ka lang mo. Like pag hindi mo pa na body block yung sobrang pinabagan na offlane creeps, grabe ka naman nun. Di ba nga ngayon, abot na talaga? Ito kasi napalayo sila, umikot sila sa kabila Kung galing ka dun sa kinuha mo yung rune sa baba, tumakbo ka straight through pa baba, abutan mo lagi yung creeps. Ito na nga, no? Matchup dito sa bottom, Satanic dito. Naka-bound siya so binubuli pa sa tuloy sila dito. That is for the Kalis, meron naman siyang pang extra sustain, no? Kung sakaling kailangan ni Satanic, hindi naman yung Nature's Attendance. Pero Mira, grabe naman, no? Talaga sinagad yung napalm dito, pang pressure. Ano yung sabi siya, di ba? Ayaw sasama nila dito. Ang sustain din Tsaka mas okay na Enchantress. Laging okay kasi sa safe lane yung mga Enchantress. Si Chen lang naman yung medyo masarap ilipat pa dito kapag ka STR yung offlane. Like inuus yung mga Abaddon. BB offlane doon okay yung Chen So yun nga lang, hindi nila makakontest masyado sa Nightfall dito kasi naging trade up ng matchup. So talagang for Nightfall dito, masarap naman yung magiging buhay dito. Kumpares kami level ni BM I go for Pango dyan. Pero yung ganito, dalawa kayong 2v2, may nagsishare na XP. Mas agree ako na mananalo si Wishmaster dahil lamang siya claim. Ito mid naman natin dito, wala namang bago dito. Ember and Storm, syempre may slight advantage for for Storm. Pero yung nabago nga ngayon sa Ember, wala na nga same facet. So even yung skill build, kahit pa paano, naiiba na rin Yan nga yung gusto ko makita. Like anong gagawin niya dito sa Ember ngayon. Gawa nga, especially, nawala yung paset, walang chain gang. Same pa rin ba ng ginagawa? Kailangan ba i-max mo na yung Sleight of Fist
Back to old school, no? Like, Old school Ember? yun yung binap eh. Yun yung dinagdagan ng plus 50 damage. damage. Ngayon, kung gusto mo makapag-change, hindi naman na pwede, ibabato mo yung remnant mo eh. So, kailangan talaga ata, naka-max yung slate na ngayon. Ang tanong dito, like, ano ba, magka-casual Blightstone pa rin ba yung mga ganyan para ma-boost mo man lang yung fist damage mo? Wala na boss, hindi na kaya ng penitensya yun si Rafi. Pero hindi magpe-penitensya yun ha. Blood grenades sa 2 Heroes pero bottom lane. Teka lang, MK. They're all backing away. May Jingu buff naman dito si Satanic. Might be waiting for the Boundless na maging up, no? Para medyo mataas yung lifesteal given. Pero they're both low. And WS dito with the final Timber Chain. Wala namang tinamaan aside from Dokali. Satanic dito is gonna be fine. Nagtira sila isa. Boundless mo. Hindi may ba-boundless? Satanic? Lalasit eh. At least naipalo yung bakit. Pero kala ko yung gusto na isa may Timber eh. Para apat pa. Full HP siya kahit paano or kahit siguro tumaas man lang. At least 3/4 ng HP mo yung bumalik. So, going 3 minutes. Wala naman silang way dito para i-contest yung load. Hindi nga healthy yung kalagayan nila. Ito nga, classic na Ember nakita natin. So, mukhang ano pa rin naman. Level to Flame Guard, yes. Di ba ngayon yung dating ang ginagawa ng Ember? Yung Flame Guard ano lang, slide. Nakita ko may nakakyu na Blightstone, tama ba? So, papunta na nga talaga tayo sa fist build ngayon. Sulit naman yun eh, yung face. Pag-support lang, sakit-sakit nun. So, dati nandiyan ako nainis, gagamkin mo yung Ember na for yung slide. Pag nag-fail ka, ang sakit kong balik sa'yo. Isang ano lang siya, parang 1/3 ng buhay mo, yung bawas ng isang fist lang. Check natin. Pero mukhang okay naman. Looking good naman si Kuya Mo Triple S, no? With the IO sustain. Yan naman yung talaga yung meron siya. Talagang naka-early headrest ba? Tama, no? Headrest yan, no? So talagang mataas yung regeneration. Tapos naka-ring of health pass. Talagang hindi na mape-pressure pa ng Aurora to, yung Pangolier. Like legit naman ngayon yan. No? Diba nakita na natin ito yung Pangolier na nagpa-first item Slayer. Mage Slayer, since Perseverance naman yung recipe ngayon nun. And yung ring, di ba? Sabi nga natin, binalik ko to sa Secret Shop. Importante ng pang-sustain ng lane to eh. Sa offlane ka mo, at least nabibili mo na agad, di ba? Hindi na yung deliver mo pa na naglalakad-lakad pa yung courier mo pala. Punta ka lang saglit dyan sa gilid or at least yung courier mo na itambay mo dyan. Sobrang daling dumadating sa'yo nung item na gusto mong bilhin. Yes. So wala pa rin naman tayong first blood. 4 minutes naman na tayo dito, no guys? Maingat na talaga yung magkabilang team ngayon para sa lane stage natin. Kung meron man nalulugi, Timbersaw, like sa CS, siya yung hindi masyadong nakakahabol dito. Kaya naman CS ng PB siya, no? Okay sila natin, tatlong ko. Ayaw mo rin kasi magpabaya kung yung Timber dito, ayaw mo na itong bigyan ng satisfaction na mamamatay ka. Kinounter ka nga eh. Bigay mo na yung, sige, malugi ka sa CS, pero yung mamatay ka, yun yung lalala eh. Pero ito, first blood! grenade! Na blood grenade, Ducalis dito claims the first blood. For that 3, sabi ni Ducalis, and syempre guys, no, yung first blood na yan. For question or inquiries, just message Quenic page po for more information. May sasagot po sa inyo dyan 24/7, kaya mag-chat na lang po kayo. Iyon, so paano na lang din, no, direct link sa comment na sa Facebook. Okay. First blood naman eh. Pero 9 plus dito. Gonna be in trouble. Rotation for Mira will pay off. That's gonna be IO down. So, gandang ikot naman sa top, no? After niya mamatay. Nasulit niya yung pagbibigay niya ng first blood doon. Ito naman yung gantong style na ginagawa nila, hindi na iba sa atin to eh. Yung WS laging iniiwan to para mag-solo XP. Interesting, no? Wala pa lang reactive armor. Pag ito kalaban mo, Timber, hindi ka magalit. Nonsense eh. Ano ba gusto mo pag reactive armor ka? Pinapalo ka, may hinihit ka. Pag MK papalo sa'yo, yun ang, pag MK kalaban mo, ayaw mo nang pinapalo ka ng MK kasi nagkakastack siya. Kala ko magtutuwan, pupuld man lang siya. Sagad pala yung kanyang team coaching. Pero mid-lane Level 6 rotation. is Storm, ha? Andito naman mga supports. And Mira dito, gonna be in big trouble with Storm. Level 6, Ball Lightning is up. Mamatay dito yung Bat Rider. Medyo nag-overextend sila sa part na yun. Rune, makukuha ni Mikoto. Amplify damage yan. Kaorin naman dito. Will be taken out as well. 2 supports gone. And dito mag-i-start agad yung Galvanize dito, no? For Mikoto dito, level 3 Fist, pero di pa naman up. Going for another Fist. 9 plus dito, makakasurvive pa rin naman. Medyo masakit-sakit. Alam mo lang na talagang wala siya pampatay. Wala na yung chains eh, no? Hindi katulad dati, alam mo na ano yan eh. Alam mo na max change yan eh. Hirap kumunik sa mid eh, sa Ember dati dahil nga grabe yung damage din yung chains. Naglalagay ng slide pero level 1 lang. Nasobrahan lang din ata sila doon. Like, Jakiro, ba't kayo gusto nyo patayin yung Ayo na may storm sa gitna? Kahit sabihin mo hindi level 6 yun, pwede lang mag-jump in si, ano doon eh, si Ayo.
Ambitious lang. Pero okay, back to lanes tayo dito. Tapos naman na tayo sa 6-minute mark. Yung Sabi first mag-under round. dito kasi. Sabi ng land event to, puro over eh. Under ka pa. Sabing Aurora yan. Oo. Ano nagsabi ng mag-under? Kaya Sanj, para sa Team Verso, wala namang magganap dito sa ating Shrine of Wisdom. Parehong position for naman yung magkiklaim. Pero rotation naman sa may bottom yung mangyayari. Kapag 3 dance! Yung damage agad ng gold red boss kaya gawin yun. Mababa kasi. Hindi instant eh, no? Hindi ka tulad ng bigla ka na 100 damage, hindi ka makakala. Ba't nag-under ka, boss? Kimo 70 minutes game to. Easy ka lang, si Chu. Hindi naman tayo si Sarshan mag-isa eh. Namang 70 minutes game. Huwag mo naman kami gaya kay Delikado Sarshan na naman yung mag-isa. mga last series natin dyan. Rapishan pa naman yun. Wag naman, di Diba sa ba? bagay nga, no, kung matutulad kahapon yung puro 3 games. Swerte pa nga, nag-2-0 lang yung PBC. Mabilis pa nga yun. Falcons eh. Mabilis to. Mga game na. Yun nga iniisip kong sobrang lolonggi, may PBC Falcons, di ba? Eh wala, inabugbog talaga. Mira dito para sa power run. Mag-vortex naman dito. Nakuha naman niya yung mamamatay nga lang si Mira after claiming illusion. Now, Mikoto dito will zip away pero Jumping sustain for the around. storm. Afford pa nito mag-continue. Remnant for the slow. Mikoto's gonna be in trouble. Another set of Remnant is ready. Makapag-out ba? I don't think so. Binlad grenade na rin. Mikoto dito. But a good thing, andito si Kaori with the help. Grabe, IO Kaori. goes down. Kaori dito. Very low right now. Andun yung slow from the touchable. And now, no one can he survive? At dahil pa rin yung sustain eh. So Ako now, nagka-third skill. teka lang, ang flame guard dito si Mikoto with Firefly. They're burning him down. No one goes down here. And Mikoto, Ducalis dito. Might be next, pero medyo makunat to ha. Hindi ka ba magre-reset na lang? May remnant ka pa. Tipin mo na kaya, di ba? Kasi sulitin yung reps. Sa bagay, pag Ember ka ngayon, medyo patay gutom ka sa XP, nagawa nga ng changes. Kailangan mo ng XP. Like, binax mo pa yung slate mo, syempre, need mo ng level para tumas din agad yung change. Unlike before nga, na minsan nakikita mo yung Ember, level 4 yung change ng level 7 pa lang. Ito na, nakapag-reset naman siya. Going for Vessel pa rin naman siya, no? With the Enchantress and Ayo nga naman, parang piling ko pasok naman yan, Sir Polly. The best naman talaga. And now, bottom notation naman, they want WS this time. And mukhang enough naman yung magiging damage with the Wukong's Command's help. WS goes down. Mag-aana pa nga si No One dito with 9 class. So ito nga yung sinusulit ng both teams. Parang every time nangyayari to, may mapapatay ka, then TTP yun, papatay Radiant's din. middle tower Diba? is under attack. Radiant are scanning. Nagkala pa. Sa amin hindi naman. Parang okay lang. Oh, may ganyan ng instances. Dire's bottom Okay, dire. So, bumabasag nga yung P-Vision dito. Ito na yung mga trolls, di ba? Alam mo na yan. Dire's structure. Anim Skeleton Warriors, boss. Kaya mga hindi pumasag. Di, meanwhile, gano'n din naman sa may taas, no? Eh, hindi ko napapansin si Kuya mo Triple S. Buo na pala yung kanyang mage layer dito. na mo. Ibahin mo si Triple S sa bagong patch. Saan pang mage layer dito ah? Lahat ng kalaban mo, parang may spell damage. Like, BM pag nagkaaga na yun, si Ember, Timbersaw, Lahat, sulit talaga. Masabi natin mage player game. So, hindi ito yung para sa lane lang na makasustain ka no, with perseverance. Hindi ka mo ito yung patay gutom, kaya yung selfish ka naka-diffusal, gusto mong pumatay. So, nabasag pa rin naman nga lang yung tower dito sa top. Na-even out pa rin naman ng Aurora, no, yung pag-pressure ng P-Vision sa Kung may hindi bottom nga siya lane. magdi-diffusal dito, maintindihan ko eh. Kahit sabihin mong kalaban mo, Timber, BM na gusto mong ma-diffusal. Kung mag-team item siya dito, Okay na din. Gusto ko pa yun. Mga mage layer 5 or mage layer crimson ka dito, kamote itong mga to ah. Like, 2-core naman yung kakampi mo eh. Diba? MK Storm? And hindi naman ito yung Fury MK, di ba? Saber to, di ba? Ganitong component. Hindi Saber naman yan. binago yung Saber. Eh. So, pwedeng maging active to ng mas maaga compared dun sa mga Fury na gusto ng MK scaling, farming yung mangyayari. Mas malakas ka mo sila ng ganitong timing. Oh. Like, nakikita mo, may Echo Saber sa kabila. Dito may mage layer. Compare mo naman sa lineup ng Aurora. Diba hinintay nito mga to? Sanj kaya pa. Yung isa naman, Aghanim. Ito yung talagang gusto mag-late pa. Yung Aurora. Beastmaster yan, na carry. Alam mo naman yan talagang kailangan yan yung Meshard. Then madaming item, attack speed. Yung talagang kayang tumagal sa teamfight. So Vessel is up para sa Ember Spirit. Baka ito naman yung maging way para mas mapadali yung kill attempt. Pero now, Nasipatan na siya. delikado si Kaori dito. That's gonna be Signatic Sedation. So tamang kuha na lang ng aggro sa may creep wave. Ito delay this push. Pero since ganito na lang yung HP ng tower, mabilis na makakuha na ng P-Vision. Iniwan din ni Beastmaster eh. Alam niya eh. Something is going on.
Alam mo yun, parang nawawala yung Pango, nawala rin yung mga NK. Kailangan ko lang malis dyan sa may top lane. Bahala ka dyan. Nabasag na rin kasi ibaba, tapos wala naman ng pressure sa main mid, no? So, parang, teka, saan ba ito mapupunta? Na jungle lang. Isa lang yung, alam mo nang isa lang yung patutunguhan, no? Magigate, babasag din ang tower pa. And successful naman yung P-Vision sa part na yun. Kaya naman na, CWS dito, no? And something good lang for Aurora, napakayaman ng BM nila. And Storm, di ba? Nakakakuha siya dito ng mga Galvanize. That's gonna be Batrider dead. 9 class dito, half HP under the vessel, but a good bounce onto with the Wooks. Going to zone them out, protecting this IO. Kaura dito drops the ice spot on point, but he won't escape from this. Too many heroes right now for P-Vision, surrounding them. Mikota dito, possibly next, and WS. Woo! Quick burst, not enough though to take down no one. Makapag-relocate out pa nga dito. And P-Vision, big win sa teamfight na yon with ancient stacks na pwede pa nilang kunin, Kimo. Ito rin, drop voice natin. Drop voice yani! Drop point yan eh. Easy lang. Hindi, masyadong malakas pa talaga yung P-Vision sa ganitong point. Like, hindi ko lang ba't pumapalag sila? Like, timing ng Aurora dito yung agad ng shelter ni BM ah. Kung ganun ka lalaban na nililima ka nitong P-Vision tapos puro early item pa, parang dapat hindi nila pinipilit bumangga. Iwas ka dito talaga. Masyadong masakit yung timing ng P-Vision. Sakit ka mo yan. Nakikita mo tuloy yung biglang overgap ng mga ibang core dito ng P-Vision compare sa core mo, no? Like WS, sobrang napapanish. Si Ember nadadamay. Looking good naman yung network ni Ember eh. Pero dahil puro pilit yung laban nila. At saka ang hirap din talaga niya pumatay sa ganitong build. True. Level 1 pa lang yung chains mo. Hindi ako nagkakamali. Need mo nga ma-max pa yung ano. Need mo ma-max pa yung first skill mo. Hindi mo naman maramdaman yung change kapag ka hindi maxan. Kaya nga madaya yung change gun na What if mag-fizz ka, then chains? Like, yung low level yung flicker. Dati may gumagawa nun. Diba, nauso rin naman yung ganun din dati. Pero kasi like, Storm Kalay niya siguro inisip niya, level 2 flame guard ako, okay naman. Kapag sa lane stage, gets naman natin. Flame guard, effective naman talaga na against Storm. Rapis right. Pag ganun ka na lang talaga. Dire's middle tower is under attack. P-Vision showing us na grabe yung dominance na pinapakita nila sa first series natin, Sir Polly, And, Tupalas dito, mukhang mamamatay ba? Roar, interrupting the Rolling Thunder. And makapag-zip in naman dito si O1, punishing this move for Aurora, pero Mikoto's gonna be here as well. Triple S, where's the Rolling Thunder? Remnant is in! Is it enough though? With the fist, enough to take him down. Two dead sa side ng P-Vision, exchange for bat. Now, Wukas Command will be committed on the two. Bandit Knight Connect though. Kaura dito will be trade-off. So, two supports down sa side ng Aurora. Pero ito naman, sumasagot na sila. Kasi may agad naman na si Wishmaster eh. Kung ipa 5v5 nila nakasama to, reasonable pa eh. Wag yung 4v5. Napasama nga din si Pagulier, no? Hindi niya maikasa-kasa yung ultimate niya. Nahinto. Akala ko nga may diffusal eh. Like sumabay lang pala na nag-cast ng spell tong mga to. Wala naman eh. Yung ano lang pala yun, yung effect ngayon nung mage layer, no? So sa Tanic dito, going for Desolator, talagang mas gusto nila tong early aggressive item, no? Gege, alam namang hindi mag-over. Diyan ako. Farm lang muna, di ba? Ayun yung shoot. Ako naniniwala ko yung isa't isa pa to eh. Pero yung over, parang yun na yun. Alam mo na yun. Oo nga eh. Kasi ang inaasahan ng Aurora dito is para sa scaling sa late, di ba? Kaya Alam nga naman magwada dito, di ba? So kahit pa paano, medyo nakakahinga pa rin naman yung Aurora dito. Sinisiraan Top pala tayo network, ni Nightfall. Sino? Hindi natin nabasa eh. Sabi. Ayaw, siguro sinisiraan tayo. Shut your film out na mula the baby. Hindi, ako naman, masasabi ko lang kay Polok, sobrang galante niyan. Bakit? Dying Stars, dinonate nyo kagabi. Oh, dinonitan ka na naman. So kung nakasampung game kami. Maaga kasi ako natulog eh. It's either 7, 6, 8, mga ganun. Okay din. Lagi naman donator ng ano yan, ng stars yan. Kaya nga ako nag-mythical glory. Ayun na. Ito ay mga crowd eh, no? Ayun, masarap sa crowd, hindi ka pinapalungkot. Huwag lang yung mga crowd na nagsasabi ng kung ano-anong lingwahe tapos hindi nyo naiintindihan. Lalo na pag nagro-rosyan kayo. May ganun eh. Doon tayo sa balance lang. Doon tayo sa mga balance na crowd. Ina-enjoy lang yung mismong vibes sa tourney. Yan guys, Ayan giveaway coming in 15 minutes. Alam nyo na ang kailangan nyong gawin. I-scan nyo tong QR code, pumasok kayo dyan. Maghintay kayo. Baka kayo pa yung manalo. Kung doon nagkakamali, 5 yung mananalo, no? Sarap nun, 5. Eto na, G na daw tayo mga bossing. Back
back to the game. Shot! Shot! Oh! Shot! Oh, Ay, wala. deep. Ano naiisip mo sa palakpak ko? Umuhuli ng kalapate? Nagtatawag ng kalapate? Anong item? Kaya Sench lang din. Kaya Sench na, kaya Sench. Buo na pala. Feeling ko dito kahit hindi ka agad mag-BKB, parang mas maniniwala pa ako magli-linkin ko. Mga ganun. Ito. Sanj. Yung bagong item, yung isa. Yung may shawl. Yung armor. Si Jules, may kas ba siya ngayon? Oo, may kas. Ang wala palang kas ngayon, si The JV. Polok. Ah, si Polok? Oo, tsaka si Owa. Sila pala nakapahinga ngayon. Okay. Jay at Owa, pero Roar on the bottom. They found Satanic. They'll have the macro part 2. They burst. Hindi masyado mabilis Pero yun. nagtuloy yung relocate play with no one and Hindi ba Nightclass suicide here. to? They are outnumbered. They need to escape fast. Nightclass dito, good tether play, but the chase might continue. Chakram Blade, Pabalik, abot ba? pabalik. Andun yung wild access and Nightclass will be brought down. Malas, lapit na nung babalik yung relocate niya. Pero nag-iba nga din talaga nung ano mo, yung ito na yung timing for BM, kahit pa paano nandiyan na yung Aghanim, then nagkaroon na rin ng Blink, so nagkakaroon sila ng more opportunity para magkaroon naman din ng play yung Aurora. Mas dadali ka mo, nagka-dagger na. Nagulat din ako, biglang nag-blink din. Sabi siya, yun lang naman hinihintay dito ng Aurora. Like, hindi pong kaya na rin nila mag-lima. Dinadaya sila ng P-Vision kanina eh. With numbers na lamang pa sa early item. Diba? Ganito, talagang umaalagwa yung farm ng BM. Kasi naman din, napakagaling din mag-team version nito. Parang si Territory dito mag-team version. Mga enjoyer na mga si Territory. Si Territory nga, masasabi mo pang hindi naman enjoyer talaga ng Timber yun. Bigla nilang napilitan na ata mag-Timber yun. Triple S, medyo masakit yung Shush Barrel na tutok nga ano. Isipin mo ilang item no, ano? Like nag-proc lang yung lucky shot, pati yung ano. So back to farm and Mage Slayer din, gusto kami ni player Mikoto din, dito. no? Para kay Mikoto. Sa bagay, ideal din naman. May Storm. Maganda naman to, may Storm, may Pango. Dyer's middle tower is under attack. Kinukurot-kurot ka pa dito si Satanic na nabuo na nga yung Deso. Ito na siguro. Ito na yung pwede na ulit gumawa ng play in Vision. Gamitin lang yung Deso timing. Dagger timing na rin pala. Lasso. Rolling Thunder will be able to react in time, interrupting their combination. Pero mamatay pa rin naman yung Enchantress dito. Now the Wolf's Command will be dropped in the middle of the chamber. WS control for the Rolling Thunder once again. And big trade yung makukuha dito ng P-Vision, but it's not yet over. The chase might continue. They have the chains over to Nightclass, drops the Macro Fire, but this time, wala yung Primal Roar for the follow-up, and now they have the Boundless. There go the Shield Crash, Nightfall dito, down to half Sakit HP. yung damage, The ah. Wild Access coming in. Kaori just playing around with his own Macro Fire, and eventually he'll die. The chase will continue. Blinks away for Nightfall, and wala naman ng mana dito for no one para mag-continue. Hinabol din kasi nung dalawa eh, ni Ember pati ni Bat Rider yung Ayo, no? Na parang na-tunnel vision na sila doon. So nagkaiwan ng tuloy. Hindi rin sila nagkasundo eh. Like, hindi na sabay-sabay nasulit yung control sana sa Macro Fire. Actually, something good for Aurora pa yun na dahil nabuhay yung BM doon eh. Kung yung parang, kung may spell pa tong P-Vision na moment, namatay na siya doon eh. Aga paano, medyo nakababi-babi naman doon yung P-Vision pero yung push sa Ooh, limit, the deny by Ducalis. By Ducalis. So, no goal given. Dyer's middle tower is Oh, under so yun nga, yung sinasabi mo, going for Aghanim Scepter si Kosa. Tawag doon, The Little Prince. Kaya Little Prince yung tawag doon, yung inaaway ka naman. Hindi ko rin alam eh. Radiant's No? middle tower is under attack. Little Prince yung tawag eh. Pero inaaway ka ng mga creeps. Hindi, baka naging friend na kasi ni Enchantress. Ayun yung point nila. Oh, naging friend niya yung mga kakampi mo dapat. Ah. Okay. So, smoke play for P-Vision. Papunta naman sa may bottom. Kala ko si Jakiro yung nakikita ko eh kasi drums tas Aghanim. Enchantress pala yun. Enchantress yan. Ay, like, legit naman itong item na ito lagi ah. Nakikita natin to. Eh, sabi natin, may Beastmaster, di ba? So, parang for going forward, little friends ka dito, no? Para sa Ench. Pag nag-isip ka ng post 5 na ganitong mag-item, bilang lang naman sila. Libreng Tormentor naman sa Hindi side ng nakakontest sa P-Vision. Shard will be given to Ducalis. Nagkaroon pa siya ng point. Wala siyang impetus. Yun yung Saj. Pero eventually lalagay ka naman yun. Mag-up at mag-up ka naman. Di ba lang yung naging priority mo? Like may Timber kang kalaban, hindi ka maglalagay ng impetus. Yung mag-stats build ka ba dito, mare-report ka niyan. Stats build kesa mag-impetus. Sarap niyan.
Pero mukhang mag-aabol dito yung Aurora. Medyo mayaman yung Enchantress dahil siya yung nakakuha ng shard. So decent pick off to for Aurora kung sakali. Hindi ka naman pwedeng pumogi-pogi ng ganyan pag may kalaban ka rin pillars. Sige mo naman, makinunggod na ako. Pero medyo open nga talaga yung Storm ano rin. Sarap na naman makita to siya Mari. Lalo na yung nakasoba rin. Bakit ano yun? Nigma is back. Lagay, hero ng Nigma to. Ayaw enjoy yun. Na-late lang. Na-eliminate lang agad. Eliminate lang agad. Kung umabot sa patch yung Nigma, Nigma magka-champion dito Ito eh. na, wala yung Lash Rock Lord din eh. Wala yung Storm Lord din eh. Wala na yung king eh. Ano, nag-Lash Rock ba yun si ano? And Aegis dito, makukuha naman ng Aurora. Ito yung magiging trade, no? Dahil nga sa baba ng Kapesta yung P-Vision after claiming Tormentor. So, Roshan na ba yung kapalit nga nun for Aurora? At least sinecure nga nila yung taas. Nga yung bagong changes din, umaga na din sa taas si Roshan. And going ACE para sa Beastmaster. Attack speed na kailangan mo talaga. And armor na rin, syempre. Courier has been Lang naman di mag-over to. Sabi nga ni Sichu, 70 minutes. Nothing new. Ano lang, good luck na lang talaga muna sa mga last years. Yes, an Ember Spirit dito. Going for BKB after nung kanyang mage layup. Storm naman, nabuo na. Ang importante naman ngayon mo, hindi naman may iwan si Sean mamaya mag-isa. Okay. Kasama naman niya si Rap. Si Okay Rap din. yung handang sumabay yan hanggang sa makita si Kuya Joel. Radiant's middle tower is under attack. So getting ready na ata dito for the smoke play yung Aurora. Bumili ng smoke yung si Mira. Like timing nila eh. But Rider na may dagger ka naman. May Aegis yung Beastmaster mo. Siyempre gusto mong magamit to, ano? And tingnan mo may Ember. Naka-pop yung shield rune niya. May amplify damage pa siya sa bawat eh. So pwede ka talagang humanap ng kills niyan. And nag-smoke na nga yung Aurora dito. Bottom lane magpapakita si WS. On the opposite side, dito magkakaroon ng movement yung Aurora sa may mid lane papuntang jungle. And that's gonna be triple S found. Wala na atang kawala to unless andyan yung IO for the relocate save. Medyo malayo yung IO. Okay, magaling si Triple S. Yun lang yung sinabi, no? BKB na lang siguro. Timing for P-Vision na BKB ni Bata. Parang ang hirap din talaga. Grabe din yung spell ng Aurora eh. Mayaman pa naman siya kung gusto mong masabi yung timing ng Beastmaster sa Ghost Street. Dapat like, madagdagan pa ng mga 3 item yun eh. Magkaskadi, magkaabisan siguro, or B-fly. Depende sa kanya kung ano gusto niyang build. Oh, Scepter na. Actual Scepter. Pinoforce ka na gano siguro. Baka parang hindi na malipaya. Bumalik ka na. May Enchantress pa rin naman, yes. Pero not all the time kasi available yung enchant. Nakikita niya rin na yun yung pumapatay sa kanya. Alam mo, pag nag-storm kanina, hinila siya. Nasa Sa Wukongs, di ba? Yun yung masakit eh. At least dyan, pwedeng pag tumalon yung storm, malapit sa'yo. Mag-auto-go center ka na agad eh. Mikoto naman dito, no? Magka-pressure lang naman sa may mid lane. Malapit na rin yung BKB for Mikoto. Masasabi naman din natin talagang BKB rin naman for Aurora yung kailangan nila dahil Pangular pa rin naman yung kalaban mo. Kaya mo rin makokontrol niyang basta-basta. Alright. Ito, tamang farm pa rin naman si Ducalis, no? Malapit na sa kanyang Aghanim Scepter. Additional control naman. BKB na rin si Atams. Baka ito naman na yung time. And they'll smoke top. P-Vision dito. Making a move this time around. May Aegis nga lang yung Beastmaster. 2 minutes pa bago mag-expire. So, we'll see kung tama nga ba itong gagawin ng P-Vision. Pero now, with the last hook, play good in Boundless. Ganda ng reaction time, no? Parang si Titanic. So, walang mahahatak dito yung Batrider. He'll die. They have the rolling thunder controlling Mikoto so far. But where's the follow-up? They're going in. They want Kaori first. They'll drop the magnifier. And look at the burn. Ayo goes down here. Got burned down. How about no one? Will be able to bring down this Jakiro. Pero no one dito. BKB comes to an end. Needs to be careful. WS dito. Pretty healthy right now with full HP. Satanic. Boundless. Drops the Wukongs. Nightfall backing away. He has the Aegis. Buyback for the IO. And Aegis will be spent. Second life for the Beastmaster. Still inside the Arena of Blood. The Wukongs command rather. Pops the BKB. Nightfall. No more Wukongs coming up from the MK. This time around. He has the BKB. Sustained from the IO. The overcharge for the attack speed. And Teep is away. Boundless will make it. And now WS trying to escape. Maybe buy some time. Yun na lang siguro ang gagawin ng WS dito. Patay na nga yung Timber. Na-overplay nila yung sarili nila. Like kung magiging back naman pala yung scenario, sana nag-back na sila agad in the first place, no? Dahil hindi sila nag-back. Si Ariel, kasi hindi pa ako kumakain. Naluto pa yung adobo bago ako pumunta dito. Sino yung maliit na bata? There's the hook! Kasama nung start nilang yan eh. No?
Pero kasi para sa akin, ang tumanga din doon si Mira eh. Like, ang tagal niya kaya, isang minuto pa kaya siyang, isang segundo kaya siyang umikot. Nung pagka-blink niya, parang makaharap siya eh. Speaking of Mira, nagkaroon tayo ng engagement and IO, that's a dieback. MK dito, passes the BKB, Icepad will be able to latch on him and the controls given, Boundless will be thrown, but the chains again hold him in place, MK goes down. Hinuk kasi tayo eh. Tuloy, hindi natin nakita paano namatay si Beastmaster ah. So nakabawi naman kahit pa paano yung Aurora. Doon namatay pala yung Beastmaster nung time na yun. So, Yun nga eh. Hindi natin nakita kung paano namatay si BM. May BKB na yung Ember. So ano mga next move naman dito ng Aurora? Ito pa, against na. Like parang feeling ko yung mga next move dito, like hintay balik yung next objective. Tormentor siguro, Aegis. So possible farman lang muna ulit, no? Kaya naman naglagay kasi ng under dito. 18-14 yung score natin, pero kita mo naman yung gold, nag-less than 1k. Tumatapon na, bumabalik din sa kabila. Baka naman di mag-over, tapos yung kasi nag-under dito. Lani Bet, di mag-over. Grabe naman kayo tumaya. P-Vision Aurora. Di mag-over. May nag-donate na naman eh. Kaula na naman yung hamster Radiant's natin. middle tower is under attack. Di pa, ibang na naman kasi yung nanalo tayo, isang kambing nga pala yun. Nakatakas na naman sa kulungan. Uy, pero nakita nila si Migota dito. Good control from the Rolling Thunder and the Ito na Boundless. spot. Ganda! Yung pagkaka-pick off doon. That is Mikoto down for 60 seconds. Wala siyang buyback. Ang ganda nung spot eh, like, the 2 times nag-bounce pa yung gulong sa kanya, umabot pa tuloy yung Monkey King ng mga Eh, pag-boundless. sabi ko sa'yo, iba mo yung ano, Triple S. triple S sa bagong patch, diba? Okay, okay. Tsaka lan eh. Lan eh, gusto siya. Bagay. May crowd eh. Dito ko na siguro hindi pwede mag bot. Ginanahan na lalo Oo. yan. Pero Storm dito, hunting someone. May nakita siya dito. It's Kaori. Storm down ni no one. Ang dami ng galvanize na ni Boss. Sobrang paldo naman ng Storm dito. Hindi rin siya namamatay. May Aghanims na yung Pangolier. So, another item, no? Na mabubuo dito for P-Vision. Gaya, sagarin mo na yung sa malas. Sama mo na yung Dropwise. Sama mo na yung Dropwise. Sagarin mo na yung malas. Sama mo na yung Dropwise. Sa Taric nakita ko mag-Daedalus na ata siya. Ayun yan yung binuo Is niya. under attack. The Krelas Cruiser. Ito yung parang Ghost Route, di ba? May Soul Booster. Di okay naman to lalo. As a Soul Booster, Ghost Scepter, yung tas recipe. Recipe. Yun yung, Okay, yung okay. component. Ganda naman din. Tas kung may mga restoration nga, di ba? Ideal naman. Nung nakaraan yung Leshrock na ganyan, nung naka-Bloodstone. Double Soul Booster. Kunat nun, boss. Dire's middle tower is under attack. Ito muna nga yung Little Prince nito ng Kosam Beat sa Ito wakas. magandang pang-handle to sa Beastmaster talaga. Yung kahit sige mag-BKB, pero andyan naman yung control. So tignan natin, Aurora dito. Isa lang naman goal nila, kailangan mauna talaga sila. No? So Mira dito yung kailangan talagang makahanap ng target. Ang problema mo kasi dito, di mo ma-ignore si Storm. Laging may tatalon pa rin naman sa backline. No? Pucha, bakit minus 73 damage to si Storm? Ay, si Jack Hero, no? Yung ano, greedy. Okay. Double greedy. May greedy kasi tapos yung double ano niya pa. Ito, may damage reduction to eh, yung sa init niya. Yung double attack. Alam ka namang long game na, hindi pa magka-post to. Sabayan mo! Palo na naman sila. It's showtime! And ito na nga, back to the game. G naman na sinabi ni Nightfall dito. How about the rest? Man. Laban naman tayo. Nakasmoke pa rin to, ha? Kalis na naman dito. Tinatry mag-act as bait. And andun yung damage burst. Enough. Take down Ducalis. May buyback sobrang naman siya siya. dun. Pero look at the Storm. Creating chaos on the backline. Same goes with the Pangolier. They found the Jakiro. Kaori goes down. So wala tayong Ice Pad for additional control. Triple S dito. Nakumit nga ng Rolling Thunder. And it needs to be careful. It's about to expire. And now Rolling Thunder. Landa dito for Pango. Andun yung chains holding na the Storm. Di naman magko-continue dito yung Aurora. Napo-force na rin yung buyback ng Enchantress. Kailangan natin nilang gawin. Kaso hindi ba dahil... Ay, palabas na kasi si Roche. Ano na pala to? Real timer na pala. Pero to, boss. Enchantress again! Ducalis! Second time, he's dead. Pero now they have the backline. They got Mira in time to take him down. May buyback naman si Mira, but he'll buy back for this. Ayun yung tanong. May got na dito. Jumping away. Ando naman yung chains holding down. Satanic Static Guild drops the Wukos command finally.
Not sure kung may BKB pa si Satanic, but Nightfall dito just backing off. No one. Looking for the right target. They'll drop the boundless strike, but they have the Flaming Last, holding down Satanic. Satanic dito trying to get the Jingu bomb for the life. So he might be able to man fight. And Nightfall dito backing away. Just a little bit more. He might be able to finish him down. Nightfall dead here. And Mira dito with low HP backing off. There goes your Ice, but finally over for the side of Aurora. Controls given. Mikoto, Remnant out. Now how about WS? Getting endured non-stop, but instead of Vision, he needs to do something about this. And looks like Kaori might be next year, or maybe Mira. It's a dieback for the Batrider. There goes the dual burn for the slow. Magnifier will be committed as well. They're trying to bring down Satanic. Satanic trying to outrun them. Dieback goes slow. Whirling that maybe to finish the job, and it will be Rolling Thunder too late for Triple S. Second round ng Rolling Thunder for the Bangalore. They found Mikoto for the additional control. WS doing his best to take someone out. He managed to bring down another support. Hindi kumapit yung change niya. Grabe kasi yung health restoration sheets nitong P-Vision. Jingo, yung Ayo. Nakita mo yung Storm doon, hindi na siya umalis eh. Sobrang raid boss niya. And ang ganda pa na nakita ko yung tier 1, tier 3 item ni Storm. Yung bumabato rin na Storm din. Stormcrafter. Stormcrafter. Mamatay talaga yung mga support dyan eh. Lalo na kung wala kang ghost, wala kang mga glimmer. Pag tritripan ka ni Storm na ganito, lalo na kung ganitong classic Storm ha, nag-build up yung Galvanize dito boss, baka 30 na yan o 25 plus na yan. Pero gusto ko yung ginawa nila dito na, ano men, huwag niyo pasin yung Timbers. Diswerte rin ni Satanic. Alam niyo yung moment eh. Nung nalaso siya, nag-pop siya ng BKB. Before siya malaso, nakapag-BKB. Kung hindi siya naka-BKB doon, patay na siya. Boy pa sana si Beastmaster. Nung nangyari yun, it's a win-win eh. Tama naman, nag-ready rin naman kasi talaga yung Beastmaster na error, yung Enchantress na dieback. Hindi rin naman masama eh, nasobrahan lang ata. Pero na-continue pa ata dito yung pagkamatay ni Nightfall. Pentados na Galvanize na take, pinakiklik ka rin sa oras. Nga pala, pinababa nga pala yung sa Galvanize nito. Hindi na nagkakaroon na sa may bola lightning. Pero isipin mo, di ba? Pinababa na ngayon, nasa 22 siya ngayon. Ibig sabihin niya, mystery ka. Sobrang ganda na nangyayari for Storm Spirit. And Roshan dito, kukunin na rin ang P-Vision. Suddenly, 6K na yung inangat dito, no? Boss, baka nakalimutan natin ha. Second Roshan to. Ito na yung may banner. So, baka biglang... Umaasa pa sa Hunter! Ay, lamang ang P-Vision na. Lamang ang P-Vision na. Desto MK, di ba? Pero teka lang, Shiva's guard. WS, even without Beastmaster, they'll try to fight back. Pero inabutan to si Mira. That's gonna be no one. Non-stop chase. Banda strike to finish the job. Same thing with Jakiro. Both backlines down for Aurora. Mikoto just running. Has the BKB if needed. Remnants away. Back to safety. Sabi pa natin kanina, support dip to. Any need dip eh. Pinag-tweet pa ni Storm yung support. Jakiro ba't na may link ito si Storm? Nababaliw na si Mira every time tumatalon to si Storm eh. May additional Roshan naman tayo dito. Nag-mischief naman na ulit. No, okay. So easy Roshan nga to for the side of P-Vision. Wala, ginagarapal na niya. Pero iba, 9 plus, no? Isipin mo, sa mga setup heroes niya, sadali, IO. Diba, lumabas para kay 9 plus. Alam ko parang ginagamit naman niya talaga ito dati. Sadyang dead hero lang sa IO. Oo. Kasi nag-tundra to dati eh. Tapos nagamit niya, nag-trinay nila yun. Itong nag-P-Vision lang, mas nasanay tayo na nakikita nga natin yung mini style sa Slar TV, MK, yung mga ganong hero, Pudge. Kung ano-anong hero, no? Oo. And Monkey King, Daedalus, going for Skadi, sure, Ayan para sa mga masakit. slow. Ayan na yung masakit, di kaya ni Beastmaster yan eh. Full item sa full item. Double roar, possible. Ganyan, kailangan ni Beastmaster dyan. Pero pag nakawukong pa rin to, hindi mo pa rin kaya yun. Ay, yun sa Wukong talagang wag. Yun yung problema mo dyan. Mamamatay ka sa Wukong dahil ang taas ng damage ng ganyang MK9. Ember Spirit, going for Skadi naman to. Okay. Additional armor yung hinahabol niya dito. Radiant's Tsaka yung pang ano, anti-restoration. Kailangan nata talaga nila eh. Wala na ata to siya. Sure ka? Tinanggal. Kailan ba siya si Skadi? Si Skadi? Ay, sa Skadi ba? Skadi Akala ko ba yun Shibas. Hindi kasi mag-Skadi siya. Sa Shiba alam ko wala na. Akala ko sa Shibas sa ano. Kasi mag-Skadi, pinag-usapan natin si Ember eh. Mag-Skadi siya for the... Skadi ba siya? Di ba siya Shibas? Hindi. Ember? Hindi. Okay. Going Skadi. Akala ko Shibas yung... Akala ko kaya sabi ko armor. bottom tower has fallen. Pag nag-Skadi siya, yun nga inisip ko ngayon na yung build ngayon. Kasi dati, di ba, parang laging 4th item, 5th item, like gusto mo mag-games. Dito nung kung mag-Skadi ka, pasok naman. Bagay, medyo na-abuse nila yung sustain talaga, no? Tsaka yung lifestyle din ng MK. Ang daming heal niyan, push. Yung kapatay hero, nag-heal.
Ito, may additional item naman. Aghanim Scepter for Bat. So, double lasso. Timbers, next item. Gusto niya magka-hex. Kailangan na nila na panghuli kay Storm. Hindi na nila afford na preheat to. Dire's middle tower is under And ano to, Disperser for BM. Siyempre, yung attack speed, no? Talagang gusto Latest, mong latest build. mas lalong mapataas. Then, stats na rin naman yan. Damage din yan for BM. Nakaubos ko pa naman ng konti. Yes. Kaya ito, Mrs. Tom. Disperser. Disperser. Di, pasok kasi nga sa bagong shark, di ba? Yun na may hinahabol mo, magka-attack speed ngayon si Beastmaster gawa ng shark. Basic dispel na rin yan. May offer. Mabulit naman na rin kahit pa. Pero, WS, ano ba yung... Okay, siya yung nag-Shivas and going forward sa site of Vice. So, additional disable yung hinahabol nila dito. So, but yung mga support nila yung mga mag-ghost-ghost. Wala pa na akong nalipire si Storm eh. Palay, Ay, no? Kanina pa sila binabalik-balikan na ni Noan eh. Siya yung food trip ni Noan dito. ako pag-support ako, basta kalaban ko to si Storm, gusto kong mag-ghost scepter. Lalo na kung merong isa pang right clicker. Like, gusto mo naman, MP, right clicker. Medyo feel bad ka nga lang, gawa, baka mamaya, Enchantress nga naman, may enchant din. And yung kapag ka may item na talaga sila, ito kung may nakabuo ng nalipire. Yan, talagang masama na yan. Pero kung dikit yung laban or at least lamang kayo, pwede mo gawin yun eh. Yung talaga nagpapa-hard to kill ka lang din. Radiant's bottom tower 7K yung kalamangan dito ng P-Vision. is under attack. Mukhang hindi naman nila iangat tong Aegis na to. Talagang alam nila na mag-over kasi nag-under ako. Teka sa bagay, no? Sakaling, di ba? Kasi nag-peace bump kami nila kanina. Aurora ako. Hindi ko naman sinabi kung Aurora yun. Pwede naman yung sa... Yung sa babing ko sakaling manalo na yung Aurora. Toxicity mo na lang. Toxicity mo na lang. Hindi ako dito, naka-Aurora ako dito. Wala ako sila. Hindi ko naman sinabi yung sa Aurora P-Vision, eh, di ba? Aurora lang sana mag-go. Ginagalingan na siguro ni Rapi talaga. Kagaya na magsayaw. Tinatamad na rin nata mag-TikTok yun. Ginagalingan na masyado. Di, iba yung mga daw pag playoffs. Pag konti lang yung mga matches, Magaling si Rapi. dyan magaling si Rapi. Pag group stage, sure tick. Sa Beastmaster, babuo naman yung kanyang diffusal. Ang problema, nawawala yung opening na nila, no? Hindi na sila makaangas. Kanina, nung nagka-item yung Beastmaster, lumalabas yung Aurora. Pero ngayon, dahil may Aegis na nga rin si Storm Spirit, medyo alanganin sila. Ang ganda mong pinasarap po. Ginalingan ko na nga yung timing. Sabi ko, alas 8 tayo mag-start. Sabi ko sa asawa ko, 8:45, dalan mo ko ng pagkain. 40 minutes lang. Yan, 40 minutes. 40 minutes, mukhang dikit pa rin naman ata to. Beyond that, like, para kay No One, titignan ko yung net worth eh. Like, sige, mayaman yung Storm, pero hindi yung sobrang nagkakalayo talaga. For the core heroes, maybe sa support, dahil nakailang buyback na rin yung support sa Aurora, no? Then, hindi sila Nag-buyback naman sila lahat. Ultimo to siya eh. sa bagay. Nag-buyback na itong mga support din talaga eh. Nanalo nga lang yung P-Vision. Oo. Ayun na yung difference. Yun yung drawback. Kasi syempre, yung support ka na nakasurvive ko sa panalong clash, yaman mo nun eh. Radiant are scanning. So, going forward sa 40-minute mark, Rune, inaabangan nila dito, side of Vice. And Chances naman yung magiging main target. Not sure if that is right. Ginagarapan And they na sila ni find Noah. Mira, patay dito yung Batrider. Now, Rolling Thunder for additional control. This time, they want Timber. So, look at WS. He's melting. Timber Wala Chain silang item. out, disengaged, but he's still gonna fall here. 90 seconds down for the Timber. So, Cooldown yung pang ano niya eh. Pang ghost. wala siyang magawa talaga. Storm Lagi sila ni No nabibitin, One. lagi sila ni Docalis, no? Yung tipong Ching harap. Then, ayun yung gino-go nila. Yung kamot sa makating mata. Ang malapit pa niya, may BKB na yung Enchantress. Nababad trip na siya. Ang galing pa nga pumesto ng mga support ng Aurora eh. Sobrang backline eh. Ang problema lagi talaga mga... Sa gusto mo yung Storm na ganito yung Galvanize, hahanapin ka dyan. Ayan talagang problema yan. May regeneration yung pang nakuha mo. NG! Maasa pa rin tayo. Maasa pa rin tayo, pero na Vortex dito will be Kaori. Hindi na kompleto yung Aurora dito. So Jakiro will be taken out, 50 seconds. May buyback naman siya, pero look at Ember, Little Friends. Kinabit naman doon, Mikoto Remnant out, disengage. No, kulit-kulit. Ang problema kasi na wala Aegis eh. But now Lasso catching out too. They'll drop the roar. They found the Enchantress at least, but is it enough? Mira dito going down for real. Kapalit nun sila na naman. So now they're running away. Look at No One. Somebody stop this guy. Wala naman siyang Aegis advantage, but now zip away. Back to objective. Third 3 towers sa may mid lane. Masisecure dito ng P-Vision. Ano nga pala, baglit ng Dave Layo, spot nga pala. Kaya kay Storm Spirit niya. Ayun yung parang feeling mo, kunat-kunat ni Storm. Easy Rax, NG! GG? Wala talaga. Ayaw talaga. Ayos sumuko ng Aurora. Ayaw sumuko ng Ayos sumuko ng Aurora. Aurora. Hindi pa pasok ang under.
kukompletuhin ng tamis. Kompleto na item yung nung P-Vision dito. Yung nagkaskadi Daedalus ng Ember. Itong AMK, hindi nyo na-afford eh. Hindi na kayo pwedeng bumangga. Kasi ito na, magkakaroon na ng mga nullifier, so mas lalong mahirap. Boss and Wars pa 25 na to. Yung +1 rin kay MK. Paano kayo lalapit niyan? Drop wise pa more, Polly. The curse is back! The curse is back! Team versus WS, sasabi niyo. Oo, hindi naman sabi yung WS Team Verso. Mayaman si Team Verso, pero ibigay mo daw siya Blackis. Walang yan si Noah dito. Hindi, tsaka mo, gamit na gamit nila itong enchanters nila. Para sa akin, dito ako nainis eh. Alam mo yun? Kanina pa binibait lang. Matindi naman, kinakagat. Imagine mo, ikaw yung Beastmaster carry ka, pero yung roar mo, kailangan mo na ikasa dito. Hindi ba? Alam mo nang going bananas na kayo. Vision nga kanina, hindi nila pinapansin yung Timber. Pero kasi yung Aurora, pansin ng pansin sa Enchantress. O, salamat sa mga kumontra. Yun, yung kanina yung si Tropa yung nagsabi sa YouTube, hahantingin kita. Eto na yun. Pero na-break yung smoke nila dito. No one! Grabe naman yun. Nag-zip in and out na lang siya dyan. Hindi nga nila mag-cancel. Hindi ko nga nakikita na yung mga support na papaputok yung link niya. Tapos yung nag-disable siya, hindi nangyayari. Masyadong malikat si Noah dito. Boss, si Storm na sobrang taas ng level niyan kasi. At spotted Batrider, makapag-linked out naman. Pero the chase might continue. Chase to hold down the Storm. Kailangan mag-out ng Aurora dito. It's Shielded not their area to play with. So kailangan mag-disengage. And easy the word pa sa lahat. May pera pa nga si Storm Spirit, boss. Meron siyang 6-6. Nakita ko sa Q niya going for Hex. Agad yung blessing pa din. And mukhang secure naman tong Roshan. Para sa side ng third Roshan to kay mo. Pressure shard. And 41 minutes. NG? Hindi naman talaga sila makakakontest na. Try pa sila. Like, kinuha na ni Satanic yung Aegis. Talagang alam mo na yung kasunod niyan. Gusto na nilang mag-high ground. Kaya kung may pag-asa pa yung Aurora dito sa buyback. Pero to, Enchantress na naman yung kanilang magiging target. Napatay naman nila. May buyback ka lang si Ducalis dito. At least di na makomit yung Lord doon. No? Yung Macrofire lang yung big spell na ginamit nila. Iska din na rin talaga si Mikoto. Going for Aghanim shot. Tatry pa rin nila. Hoping na walang buyback yung Enchantress dito. Possible ma-outnumber nila yung P-Vision. Pero mukhang mahirap dahil may buyback kayo. And yung problem na hindi nila alam. Buyback will be spent. There goes the Rolling Thunder from the backline. They have the lasso. Finds the MK. Pops the BKB with the bounce strike. That's going to connect. They found Nightfall. Wukong's command with the 25 talent. Medyo malaking Wukong's to. But now they're out. Timber Sword, Timber Chain out naman din at the same time. They might bring down the two supports already for the side of Aurora. They're going to zip in. Pops the BKB for Mikoto. Handling this Ducalis. And now backing away with half HP. He'll be fine. Timber Sword trying to burn him down. Cut him down. But too late. They have the Boundless. Interrupted. WS dito goes down. 90 seconds again without buyback for the Timber Sword. Timber pa more, Polly. Nalugi talaga sila. Napipil mo yung team fight. Kung magsasalpo ka na ng 5v5, parang yung Storm sobrang bilis niya pumatay ng support eh. Wala kayong lusot eh. May Glimmer kayo, may Gem si Storm Spirit. So eventually papatayin kayo. Ngayon itong Aurora, nandun naman yung combo. Possible, pwedeng may maror ka, ma-burst nyo pa with magic. Ang problema, ang hirap gawin eh. Naka-aegis yung MK, yun po yung maharap. Wala kayong target eh. Gumugulong yung Pango. Tumatalon si Storm. Support pa rin. Pinaka the best, mapatay mo yung si Storm. Pero ayun yung hindi nila magawa dito sa parang ang feeling ko dapat patayin nyo na lang dito si Ayo eh. Pag namatay yun, baka tsumamba pa eh. Yung Storm, mahirap patayin. Baka ma-relocate yung mga ganun ba? Lincoln's pa kamo yung Storm. So talagang ang hirap talaga. And now, tower push dito sa P-Vision. Nilapag na yung banner. Second banner to kay mo. So medyo mataas na yung radius na nakakover. Sino ka mapapalo dun sa banner? Wala naman silang corner rin. Ayun, side piece na lang daw. Try na lang napatayin si Satanic. Hindi natamaan yun. Hindi natamaan yung banner. Hindi mo makliklik. Papatayin niya si Satanic ng side piece. Kinikilite. Kilikis off please. Kinapitan na niya Ayo. Hindi ka mo, hindi lang yung Enchantress. Yung mga ganun. Daming sustain yan eh. So malinis na set of racks makukuha dito ng P-Vision. And maaga-aga pa to ha. I mean yung ages dito, madami pang oras bago mag-expire. Meron namang additional item ako nakita. Aghanims para sa Jakiro. Sige, additional damage na rin yan in a way. Okay, Palusi bot sa running dead. Ganda to pa P-Vision. Dito maganda sa pusta natin kay Rapi. Dalawa pa naman pusta ko sa mga dito. Times 2 ka pa naman dito. Hindi ako. Nagkakautang pa ako ah. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Sinabi ko lang, Aurora ko. Pero hindi sa match ito yun eh. Doon yun eh. Sa next yun eh. Yung scenario yun eh. Yung Aurora ko eh. Kinasan niya naman eh. Oo, kinasan niya eh. Aurora Extreme yung sinasabi ko. Pero Boundless dito. They found the Batrider. Miro again!
Now, where's the Storm? This time around, di naman siya mag-zip in. Na-spend din yung Wukong's command for Satanic. Medyo nagpanic lang siya doon. Kinasan yung ultimate ko doon. May aegis mo siya. Hindi ko na sure. But nakakita yung refresher shirt. Hindi ko napapansin. Pero na, Vortex dito. They found the Timber. So, medyo makunat nga lang si WS. Tamang poke lang yung ginawa dito ni No One. And WS dito, charging in. Walang Wukong's commando to, ah. Trying to go for the high ground. Pops the Ghost Nullifier. Scepter. Nullified. So, removed yung Ghost form. They have the lasso at least. The try Maganda to yung control this too. Macro Macro damage kicking in now. Relocate. Monkey King. Save para relocate. And there goes Nightfall. Roared. They found the IO. But too much damage coming off. Nightfall dito. Taken out. Game might be over. Aurora. 3 heroes remaining. Ember is low right now. And he's gone. May buyback naman yung Ember skill. But without PM. Not sure kung paano pa nila ma-hold to. Na first na rin yung buyback ko Timber. So maybe last push. Last fight for Aurora. Tingnan natin. Kami ayaw nakabigay. Di talagang kahit yan. Alam mo na makakapag-save. And another Vortex. Another kill. Nullifier again. Possibly for P-Vision. Na pwede na. That's it. GG has been called. It's over. P-Vision takes the game number 1, mga boss. Hindi ano division mo. Ang ganda nga nung Sharsan yung ginawa nila. Kung ganun yung senaryo, sobrang na-boost nila dito si Storm. Like, dumating pa naman sa point na dumikit eh. Lalo na nung nakita natin nagka-agarims na yung Beastmaster. Like, okay na yung 5v5 eh. Kaso yung mga exchanges ng ganun teamfight, like, every 5v5 banggaan, wala na kayong support eh. Yun yung naging lugi dito ng Aurora sobra para sa akin. May item naman teamfight nila eh. Pero yung like 3v5 lagi yung senaryo ng teamfight. Isa yung nagiging call nila eh. TTP out, magkakaiwanan na. Naging ganun. Hindi nila maprotektahan yung support. Once na namatay yung support, parang decision nila, out na tayo dito. Lugi na tayo. Isa nga rin kasi yung problema dun. Lagi silang nagpapabigay sa atin. Diba? Parang almost lahat ng information na nabibigay nila sa map, yung spells na binabato nila, nabibigay kay Enche. Yung combo ni Timber, minsan yung roar, minsan yung lasso. So, paano ka papalag ngayon dun sa MK, pati sa may ano? Parang best possible, ano na lang sana nila na teamfight yung sa gitna, yung kaso nakapagbigay nga lang yung MK. Buyback si Batrider, naglasso. Wala, nagamit mo kasing roar dun sa Enchantress. Parang after nun, medyo convinced na ako na hindi na talaga nila kaya yung P-Vision. Kasi eventually mag-i-scale din naman yung hero ng P-Vision. Thank you very much, Paravision, taking game No 1 one, now. wait a streak, hindi namatay yun. Boss, Hindi namatay yun. wala na tayong duda dyan. Kung meron man tayong MVP dito, bigay mo sa Storm. Grabe yung ginawa sa game na to. Rapis right na naman. Rapis right. Diyos ko, okay na. Hindi pa mapasayaw bukas. Hindi pa mapapasaya. Pati Aurora tinatalo na ng P-Vision. Rapis right. Yan na lang yung masasabi mo. And eto nga, namatay pala. Ang ating MVP, no? 14-1-24, si Noan sa kanyang Storm Spirit. Grabe yung performance, no? Like, alam niya yung trabaho niya sa game na to. Every time, every team fight, nakatutok nandun sa backline. Teka siya namatay. Yung 8 minutes, 9 minutes? Hindi malala. Wala akong memory na namatay siya. Hindi ko alam eh. Baka may... Di early engagement ata, sumama ba kayo sumama yung hero? Dali ni Oblakis, no? 14-1-24 sa kanyang Storm with 88% kill participation, 57.4k damage. Grabe ka, no one. Ayo lang pala kailangan, okay na si Oblakis dito. Ayun ang tanong dyan. Speaking of Ayo, like, tatanggalin mo ba yung Ayo dito? Kalaban mo, like, laging napapanalo yung Ayo eh. Kung nakikita mo na gumagana, why not? Tanggalin mo na no? Alisin mo sila doon sa ganong comfort na may IO, may booster, May ganyan. booster. Nadadali sila ng booster. Eh. Like, yung ban naman nila, sige, decent naman. Eh. Like, bilan nila yung Leshrac. Kung ikaw perspective, pick mo yung Leshrac, ban may ayo. Why not? So, yun na nga guys. P-Vision ang makakuha ng unang tamis dito sa ating Best of 3 series. Pero mo, kailangan namin mag-short break at pagbabalik nga natin, game number 2, P-Vision versus dito sa may Team Aurora. Wag po muna kayong alis. We will be right back po, mga sir.